siguro po ay magdadaka, no? Bakit si Jesus ay umalis na mag-isa patungo sa kabulugan. Ngayon gusto siyang gawin ng mga tao bilang hari. Ay siguro baka sabihin ng iba na si Jesus naman ay hindi hari. Kaya gusto nilang ayaw nilang si Jesus ayaw na Jesus na siya gawing hari. O di kaya ay mas nakikita na Jesus ang mas malalim na kadahilanan. No? Una, kaya umalis si Jesus. Sapagkat hindi nila nakikita yung kahalagahan ng kanyang paghahati-hati ng tinapay. Ang nakita nila kay Jesus ay si Jesus bilang political leader. So, parang politiko, hindi isang religious leader, hindi isang Mesiyas. So, bahagi ho. At yun ay kapag gano'n yung kainan kaisipan, ay sasaluwag sa mission na ibinigay ng Diyos sa kanila, sa Kanya na Jesus. Bilang alin, makita siya bilang isang Mesiyas, bilang isang religious leader. Kaya dapat makita natin yung mission na itinatalaga sa atin ng Diyos ay dapat din natin maunawaan. Kasi ito rin ay magdudulot ng political tension. Kasi kapag sinabi mong ito'y maging hari, yun nga sinasabi mong mga Pariseo at mga Eskriba, magkakagulo. Magkakagulo talaga sapagkat yung political at military stability ay magugulo. At hindi pati yun ang misyon na nais na gawin ni Jesus. Pangalawa, ay bakit gusto nila si Jesus ay maging hari? Kasi nakita nila na rin, ito, nagpaparami-rami ng tinapay. Ano, anong gusto nila? Ay, uupo na lang sila. At hayaan na lang nila si Jesus na rin. Magmarami ng tinapay at isda. Hindi na sila mag-iirap. Tinutulungan sila maging kamag. So, yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na tutulungan tayong maging kamag. Yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagnanais sa atin na maging kabahagi tayo ng maliwanag na pagkilos ng Diyos para sa pagbuo ng kaharian ng Diyos sa daigdig na ito, sang-ayon sa sarili nating kakayanan. Kaya napakalaga po, napakalaga na maunawaan natin. Kasi una, ano yun? Yung mission natin. Ano po yung mission natin? Para kay Jesus, maliwanag sa Kanya. Iligtas niya ang sanlibutan bilang pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit na iligtas sa kasalanan at kapahamakan ang sambayanan na ipinamanhid ng poong may kapal. So yun yung maliwanag na makita natin. At sana rin, ito rin sana ay huwag natin kalimutan. Sabi nga ay maging totoo tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin. Kaya napakalaga na makita natin saan ba tayo tinatawag ng Diyos. Saan ba ay umulanda sa nais na tahangin natin
dito sa mundo ginagawa natin. O dapat maliwanag ko sa atin yan. Kasi baka mamaya hindi natin alam. No? Kaya nga, ang kakalimitang katanungan ay ba't ka na dyan? No? Ay baka sabihin lang natin ay aksidente. No? Ay kawawa naman, no? Kung aksidente lamang. No? Dapat maliwanag tayo na nandito tayo sa ating pagkilos, maging pari, maging may asawa, maging mabuting guro, maging mabuting ina ng tahanan, ano? O kung ano man yung ating kinalalagyan. Sapagkat dapat maging maliwanag sa atin na alin, ito yung buhay na nais ng Diyos na tahakin ko. No? Hindi dapat ito masabi natin na wala lang. No? Aksidente lang. Hindi kaya sabihin natin na alin, malas lang o swerte lang. Hindi. No? Yun ay hindi ko sa panyayan na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dapat maging maliwanag sa atin. Ayan, sayang, ano? Na hindi pala natin alam kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. At kinakailangan tayo ay maging tapat doon sa bagay na yun. Sapagkat marami yung pwedeng maging daan upang sabi nga natin, iligaw tayo ng landas. No? Bahagi yun. No? Kaya katulad din po sa ipinamanhig ng Pauling Kapala, no? Dito ay iligaw sa Jesus natin. Paghihain na lang yan. Pero, excuse me, ano ang mangyayari? Sabi nga natin ay hindi magiging totoo si Jesus sa plano ng ipinagkaloob ng Diyos para sa Kanya. Hindi niya matutugunan ang kalooban ng Diyos na dapat niyang gampanan. Pangalawa, yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na alin na hindi tayo tinuturuan na maging tamad, maging passive, no? Na maging, kung tawagin natin ay manunood lamang. No? Tinuturuan tayo ng ating pananampalataya at tayo ay dinais ng Diyos na alin. Sabi nga, tayo ay turuan na makita yung kahalagahan, higit sa lahat ng alin, yung pagpapalibago, na makita natin na mayroong mas mahalagang misyon na ibinibigay ng Diyos kaysa sa kahalagahan ng daigdig na ito. Sa Ebanghelyo, na makita natin na alin, hindi lamang yung may makain sila, no? Ngunit maging maliwanag sa kanila ng alin, na hindi lamang yung pagkain na kailangan nila sa araw-araw, ngunit alin, yung makita yung pag-ahari ng Diyos doon sa kanilang buhay sa langit. Kasi bahagi yun na kung saan makita natin. Kapag hindi yun natin nakikita, yung hamon na ipinamamanit ng Pauling Kapala, ay sabi nga natin, ay hindi tayo bibigyan ng lakas na pumilos para maging bahagi ng tinatawag natin paglago ng pag-ahari ng Diyos. Ano na lang, gagawin na lang natin, katulad ng mga huli. At kung yan na natin halian para kahit na lamang ipaghihintay na may pagkain. No? Kasi kanya na lamang karamihan ang pagkain. No? Hindi mo gano'n yung ating Diyos. No? Tama-tama naman ho. No? Kahapon, pinagdibaw natin yung alin. Yung kapistahan ng San Jose. Yung karamalan ng paggawa. No? Bahagi yun. At yung dignidad ng paggawa.
no? Yung dignidad at magkawa. Yung kaya nga kahapon ay ating ipinagdiwang yung kapisahan ni San Jose bilang manggagawa. No? Dalawang mas yung piyesta ni San Jose sa atin. Yung una ay yung March 19. Yung si San Jose bilang amahin ni Jesus. At kahapon, May 1, si San Jose bilang manggagawa. Kung tayo'y tinutulungan ay maging bahagi ng malawak na pagkilos, lalo na para tayo ay gumawa, maging kabahagi ng kaharian ng Diyos sa daigdig na ito. Sabi na, tatawagin tayo na rin na kumilos. Yung ating pananampalataya ay hindi lamang informasyon, hindi lang para dito. Ngunit yung ating pananampalataya ay nawa, tutulungan tayo na rin na kumilos. Sa atin, mayroon tatlong pagkilos na natin. Ano yun? Pakikisa natin kay Kristo bilang pari. Magdasal. Pagkilos yun. Pangalawa, pakikisa natin kay Kristo bilang propeta. Maging mga mabuting halimbawa para sa iba. Pangatlo, pakikisa natin kay Kristo bilang hari. Ano yun? Maayos na pangalaga. So, bahagi yun. Yung maayos na pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa daigdig na ginagalawan namin. So, napakalaga po yung tatlong ito. Pero, sabi nga, yung tunay na pagbabago, kasi kung isa siguro kayo nakaranas kayo ng ultraya, hindi kaya ay kayo yung mga pumasok ngayon sa tinatawag natin Porsilio, na natouch yung inyong puso. Pero hindi lang dapat matatapos doon. Pinakailangan tayo ay kumikilos para higit na maintindihan natin ng gawain na nais na ipagawa ng Diyos. Ay, itong tatlong ito, kung pwede na sana itong tatlong ito. Pero kahit na isa sa tatlong ito, masabi natin ay darasan ako. Naging mabuting halimbawa ako. O ginagampanan ko ng maayos ang tungkulin na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na alin, hindi pwedeng hindi tayo kikilos sa nabanggit ng mga gawain. So ito po ang ilog natin sa harapan ng mga kapatid. Na nawa makita natin na tayo ay ginatawag ng Diyos sa ating misyon at manalangin tayo na nawa paging matapat tayo sa misyon na yan at bigyan tayo ng lakas upang ito ay bigyan ng pagkasakatuparan. Pangalawa, sana ay maging maliwanag sa atin na tayo ay dapat na maging kabahagi ng pagkilos. Ang tawag natin ay active participation for the building of the kingdom of God.